Yo, good day everyone. Ako po si Skyrepa and you are watching Panot Cannot Ride. Now, rider triangle. Ano yung rider triangle na nababanggit sa mga reviews ng mga motor? Ano ba yung triangle na yun? Bermuda Triangle ba yan? Ano ba yan? May triangle ba sa motor? Ano ba to? Arts class ba to? Okay, explain natin. Napakasimple lang. Ang rider triangle, okay, imagine niyo na lang ha, meron tayong connect the dots. Okay, napaka-nursery nito ha. K1 ito, K1. Handlebar, yung top of the seat, at saka yung wait. Nasaan ang foot peg ng Vulcan? Ayun, okay. Hindi ako sanay sa cruiser. At saka yung foot peg. Okay? Yun yung tatlong dots. Okay? Handlebar, top of the seat, tsaka yung foot peg. Yan yung tatlong contacts ng rider at saka ng motor. Alright. Yan yung rider triangle. Pag kinonect nyo yung dots, yan yung rider triangle. Mas maganda to kung talagang side view natin titingnan. And ayoko nang mag-disarrange ng motor para lang mag-demo ng rider triangle. But tingnan natin si Octavia. Yan si Octavia, di ba? Ayan ang kanyang handlebar, connect the dot here, connect the dot there, connect the dot there. Yan yung rider triangle niya. Okay, this is the XSR 900. Tingnan natin. Oh, top of the seat, yan yung foot pegs, handlebar, yan yung kanyang rider triangle. Napakasimple, di ba? Alright. Now, ang rider triangle, ang isa sa mga pinakamahalagang factor na nakakaapekto sa comfort ng rider. Okay. Yung comfort ng isang rider, yun yung nakakaapekto sa performance ng isang rider. Yung performance ng isang rider ay nakakaapekto sa overall performance ng motor. Yung overall performance ng motor at kasama yung rider, yan ang magdidikta kung tayo ay makakauwi ng buhay at masaya o tayo ay susunduin sa punerarya ng ating pamilya. Ang rider triangle, pwede natin niyang, sana pwede natin niyang i-adjust. Kasi yung handlebars, pwedeng palitan ng mas mataas using risers. Katulad nito, yung Vulcan, ang factory handlebar niya ay mataas. Kasi yun yung kanyang disenyo. Nakadesign siya for comfort. So, ibig sabihin pala, ang higher bar ay more comfortable than low rise handlebars. Tulad itong si Octavia, pinalitan ko siya ng mas mababa. Yun nga lang, ang benefits naman ng mas mababang handlebar is mas maibabias mo yung weight forward. Yan. Yung weight bias is mailalagay mo forward so that you can have better control sa front tire for better grip, better agility, better turn-in, better flickability. It's for sporty riding. Okay, ganun na lang natin sabihin. It's for sportier riding kapag mas mababa ang handlebar. Now, itong XSR 900 is in between. Hindi siya kasing taas ng Vulcan S, hindi naman siya kasing baba nung modified handlebar ng 400NK. So this is in between comfort and being sporty. Ang isa pa nating pwedeng baguhin is seat height. Kasi meron mga options na pwedeng magpalit ng upuan. Pwedeng lagyan ng mas mataas na upuan or mas mababang upuan. Ngayon, kapag mas mababa ang upuan, katulad nitong Vulcan S, it's for comfort ng rider kasi pwede niyang itukod yung kanyang mga paa sa sahig ng mas maayos, lalo na yung mga medyo na-challenge sa height or sa haba ng paa, yung inseam length. Ngayon, kung medyo mataas-taas yung seat height, ang effect nun is it seems like you have more control over the bike's agility. Kasi ayoko sanang samahan ng technical terms, pero yung leverage mo ay mas malaki kasi mas mataas ka. Okay? Kung nandito yung parang center of yung fulcrum ng bike,
Huwag niyo nang pansinin ng mga sinasabi ko. Basta gusto ko lang siyang sabihin kasi hindi ko siya maiintindihan pag hindi ko siya pinaliwanag ng ganito. So, meron siyang steady state, yung fulcrum niya nandito. Pag mas mataas yung leverage mo, mas maganda ang control mo over the bike. Kapag ganito kababa, maikli lang yung distance nung seat height at saka yung parang yung steady state fulcrum niya, very sluggish ang side to side flickability ng motor. So ang mas mataas na seat height ay sabihin natin for sportier riding. Ang mas mababang seat height is for comfort. Ayan. Ngayon, ang mga foot pegs naman, pwede rin niyang i-adjust by changing the foot pegs to yung mga aftermarket rear sets. Or kung merong adjustability yung rear sets nyo, mas maganda yan. Ang rear set o ang foot peg na mababa o malapit sa lupa is for comfort. Ang mataas is for better control of the bike and for sportier riding. Ang foot peg na medyo pauna, tulad nitong Vulcan, it's more for comfort. Ang foot peg na nasa hulihan compared to the seat, dito yung point sa seat, kung nasa hulihan yan, it's more for control, agility, and for sporty riding. Ngayon, kung ang foot peg mo ay halos, hindi pala to. Itong XSR 900, ang kanyang foot peg ay medyo nasa unahan. Ito yung center of your seat. Yan, medyo nasa unahan ng foot peg. So ito ay medyo nasa comfortable side. Ang 400 NK, kung makikita nyo, yung center of my seat is directly over the foot peg. So ito ay medyo nasa, may comfort pa din naman, pero nasa sporty riding position. Okay. Now, ano ba masasabi ko? Okay, wait. Pwede nating i-manipulate yung mga contact points na yan by changing parts. And, nawala sasabihin ko. Kailangan din nating ibagay yon. Kailangan din nating ibagay yung riding style natin based on the rider triangle ng motor na nira-ride natin. Now, merong mga downsides kapag mali yung setup ng rider triangle. Let's just say na sobrang taas ng upuan, sobrang baba ng handlebar, so ang itsura mo, para ka na nakatuwad. Tapos, halimbawang yung rear set mo is na sobrang likod ng upuan, tas sobrang taas, so konti na lang para ka nang si Superman. It's good for sporty riding, pero kung sasali ka sa isang endurance race na ganoon ang posisyon mo, ay baka hindi ka na makababa sa finish line kasi nag-lock na yung mga likod mo at saka yung mga muscles mo at saka mga buto-buto mo. So kaya for endurance riding, 'di ba, mas pabor sila na gumamit ng mga adventure bikes. Kasi ang mga adventure bikes, mababa lang ng konti yung upuan, mataas yung mga handlebars, at yung mga foot pegs nila ay medyo pauna at medyo tama lang yung baba para relax ka sa yung pag-upo, sa yung pagra-ride. Now, yung mga MotoGP riders, isipin nyo na lang. Isipin nyo yung MotoGP riders. Let's just say, sabihin natin mababa yung kanilang foot pegs para daw maging komportable. Sasayad yan kapag sila ay nagko-cornering ng 60 degrees, 62 degrees in a corner, 100 kilometers per hour, ay sasayad yan. Kung halimbawa yung handlebar nila ay sobrang taas, hindi nila mailalagay yung bias to the front end, hindi nila ma-maximize yung agility ng motor, counter steering, tsaka yung quick turn in sa mga chicane, quick direction change. Mahihirapan sila, masyadong malaking effort ang gagamitin nila para lang iwasiwas yung motor during racing. So yung rider triangle ay napaka-importante para maibagay natin yung characteristics ng motor on how it rides, para maibagay natin sa kung ano yung pangangailangan natin as rider. Gusto ba natin ng absolute comfort? Then yeah, itong Vulcan S, ito yung dadalhin ko, ira-ride ko. Gusto ko ba ng medyo sporty riding na talagang pangwalwalan? O ito, yung Street Fighter ko na 400 NK na sinet up ko para maging Street Fighter, binago ko na yung kanyang rider triangle. Gusto ko ba ng medyo
papogi ride at medyo gwapo ang dating at mga pang date-date, pang chicks-chicks. Gusto ko bang gumala sa U-belt para ma-make up ng kolehiyala? Gusto ko bang tumambay sa mga BPO at mga call center para pu-make up ng mga antok na antok at mga katatapos lang ang shift ng mga call center agents, lalo na sa PBCom? Oh my God, yung mga nasa casino, online casino dealers. Yan. Gusto ko mang chicks, gusto ko ng komportable, pero medyo may pagka-sporty at medyo mapapakapit sa bewang ko yung angkas kong babae. O dito, XSR 900. Bigyan mo to ng wide open throttle, tapos sabay yakap sa'yo, tapos sabay preno. Oh my God, the best feeling in the world. Mahirap gawin yun sa Vulcan, believe me. Mahirap siyang gawin sa Vulcan. Pag binigyan mo to ng wide open throttle, tapos bigla mong pinureno, yung angkas mo titilapon sa harap mo. No. Don't ask me how I know, please. Huwag natin pag-usapan yon. Gusto ko na yung kalimutan. Dito naman sa bike ko, well, this is just for me. Bawal ang angkas. Hindi dahil sinabi ni Commander, pero ako mismo ang may sabi. Bawal ang angkas. Kaya wala na yung passenger foot peg, wala na rin yung foam sa upuan. Kung gusto mong umangkas sa akin, dapat mong tiisin ang hirap. But don't worry, dahil pagkatapos ng hirap, ay may sarap. Hindi pa makita yung gusto kong ipakita. Aba, diba? Yung sticker na yan ay kasama nung pinagawa ko tong plaka na to. Anyway, that's it guys. Thank you so much. Thank you so much for joining me in my videos. Medyo marami pa akong ini-edit para ilabas. Again, baka hindi pa kayo updated ha. Ang pangalan ng channel natin ngayon, papalitan ko na into Panot Cannot Ride. Hindi ko pala magawa sa YouTube kasi hindi ko makita yung settings kung saan papalitan. Hindi pa ata pwedeng palitan, pero yes, dahil sa request ng ating masugid na viewer, gawin ko daw na ang pangalan ng channel is Panot Cannot Ride. Kasi ako po ay Panot. You have to talk to my dad kasi mas makintab yung kanyang Panot. Anyway, thanks. Maraming salamat. See you on the road. See you on the next video dito sa Man Cannot Ride.